Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, sir. Padaba ho kayo. Ano pong sinakyan niyo pong bus? RRGH po. Iniload niyo po yung inyong bag doon sa compartment ng Po. ano, Yung ng driver bus. po naglagay doon. Baka alam na OFW yung may-ari ng gamit, kaya pinagkainteresan. Alam po kasi may nakadikit pa yung sa luggage po na sa airport pinadikitan ng ano. Ayun. Pero hindi po alam ng ano, sir, ng magnanakaw na yun kung anong hirap doon sa abroad. Sa dinanas ko doon. Mag-1 taon lang po ako doon, sir. Hindi ako nakatapos ng kontrata kasi sa hirap ng trabaho. Pinaghirapan ko talaga yun. May pasalubong man lang sa 3 anak po. Kayo huy, from Davao, bubalik kayo rito para magreklamo lang. Kasi nga may mga important papers doon Po. na gusto niyo pong mabalik sana sa inyo. Passport, Yung, mga NSO. opo, nandoon po. Okay. Ano pong sabi ng bus company nung magreklamo kayo sa kanila? Nung nalaman po namin, sa Tagum po kasi hindi sila dumiretso ng Davao, sir. Nilipat nila kami sa ibang bus. Pagdating namin ng Tagum Terminal, bumaba kami lahat ng pasahero. Okay. Kasi sabi ng konduktor, doon kayo sa kabila kasi hindi na kami didiretso doon sa Davao. Sabi ko, saan na yung bag ko? Bakit isa na lang? Sabi ng driver, alam ko 2 to. Oh. Kasi akong naglagay Buti sa inamin ilalim. niya. Opo, Okay. yung driver. Sabi ko, kuya, saan na yung bag ko? Sabi niya, tinanong niya yung konduktor. Hindi naman sumasagot yung konduktor. Meron ka bang claim stub? Wala po. Sabi niya, kung hindi talaga mahanap, bayaran na lang daw po. Saan po kayo nakatira ngayon dito? Sa kaibigan ko po, sa San Andres. Doon ako sa Cotabato. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, gusto kong bumalik dyan. Pautangin mo ko ng pamasahe. Gusto kong pumunta doon po kay Sir Rapi kasi Qatar pa ako, followers niya ako sa Facebook po. Sige po. Di bali ho. Mayak tuloy ako niyan di oras. Sige. Sir Ryan, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Sir Rapi. Matagal ko na po itong sinasabi noon, sana po lahat ng mga bus, yung mga pasahero na may mga bagahe, bibigyan po nila ng claim stub. Dating po sa isang stopover, yung conductor po, he will make sure na yung mga magkiklaim ng mga bagahe sa compartment should match with the claim stub that they have doon po sa nakalagay sa kanilang bag. Parang sa aeroplano, di ba? May existing policy po tayo dyan regarding the baggage counter na dapat po identified ang mga bagahe, including the ticket, the baggage ticket, ng pasahero. The problem, sir, it's not being implemented at hindi po talaga ginagawa. We coordinate with the bus company. They have the policy, they have the procedure regarding the concern. Ang nangyayari po kasi dyan, Sir Rapi, meron po mga cases na mga conductor at driver ang hindi mismo sumusunod. Maghigpit na po ang LTFRB, mag-inspection ako kayo sa lahat ng mga bus company para siguraduhin sumusunod na po sila sa patakan. Sinasabi nyo, may claim stamp na po at may inspection na po. Bawat bus na bumibiyay sa mga probinsya to make sure na yung mga kargamento ay hindi napupunta sa mga maling tao. Makakasakay na i-erase po namin yan immediately sa aming board. Salamat po, sir, ha. Ang konduktor ng tatanga-tanga stupidong bus company, si Mr. Dave Sevilla. Sir Dave, magandang tanghali po. Meron palang patakaran ang LTFRB na dapat lahat po kayo ng mga bus nagbibigay po ng claim stub. Wala po kaming ganun Sabi ng LTFRB, dapat meron. Bago lang po ako dun Paano ito, sir? Anong gagawin natin ngayon? Pag-usapan na lang po namin. Anong pag-uusapan? Bayaran na lang po. Sabi na yan nila sa akin yan, na bayaran daw pagtaos ng 1 linggo. Oh, Tapos wala naman. puro ka lang pala pangako. Sinungaling ka pa pala, sir. Ay, hindi po. Bali parati po kasing nasa biyahe. Okay, kung babayaran mo, magkano may ibabayad mo sa kanya? 15,000 daw yung hiningi niya. Sabi ko, kahit kalahati na lang, sir, kasi may na yung biyahe namin Sa palagay mo, 7,500 lang bang halaga ng kanyang mga papeles, yung kanyang mga passport? Yung pagpupunta-punta niya sa NSO, pagpupunta-punta niya sa DFA, pagkain niya lahat-lahat. Magandang hapon po, Sir Roque. Kausap ko lang po yung inyong konduktor. Walang nakarating sa akin ng ganyang reklamo. O ngayon, may nakarating na sa inyo. Ano pong plano? Settle ko po yan, sir, kung ano dapat pagharapin ko po yung may-ari nung ano. At saka yung... Hindi nga po, sir. May offer po yung konduktor, 7,500. Anong pangalan po ng konduktor? Kasi may mga... Anyway, sir. Ganito na lang, sir. Patatanggalan ko kayo ng lisensya sa LTFRB hanggat hindi nyo po nasisettle ito problema ni Miss Anami. For the meantime, sige po, bigyan kita ng 1 minute, mag-usap kayo. Kausapin mo si Miss Anami. Nakuha niyo po ang pangalan ng konduktor? Wala po, sir, kasi number lang yung binigay niya doon sa Tagum. Hindi dapat matrace natin, ma'am, yung konduktor kasi may mga inalis. Meron na, ikaw naman, tigas ng ulo mo. Meron na kami pangalang konduktor. Ang gusto lang namin malaman kung paano kayo magipag-ayos dito sa kanya para ma-solve yung problema niya. Yun lang po. Willing ka ba? Sige, papuntahin na lang po sa akin, sir, sa ano.
para mai-settle ko po yan. Sa mga opisina mo. Pasay na lang po, sir. Darating kami niyan kasama ang LTFRB. Antayin mo kami, okay? Teka, sir, nawala po ako sa Pasay ngayon. Empleyado rin po ako. Pero walang kinalaman yung pagiging empleyado mo sa pagsusolve ng problema dito. Kahit ngayon, bayaran ko. Ngayon! Magkano ibabayad mo sa kanyang cash? Magkano po yung ano niya, 7.5? Hindi, magkano ba hiningi mo? 15,000 yung sinabi ko po sa 15,000 sinasabi niya para tapos Kasi ng problema. kinwentaw po lahat yun. Ano po? 15,000. Ano pong nawawala niya, sir? Hindi ko po alam anong nawawala niya na yun, na ano. Passport, NSO papers. Kailan po yun nawawala, sir? Kailan pa daw yan? Hindi, saka na sir, saka na. Tapos na yan tayo dyan. Sinisigan niya 15,000. Babayaran mo o hindi? Kung hindi, LTFRB na natin. 15,000? 15,000. O sige, sir, papuntahin niyo na lang po dito sa akin. Very good. 15,000, okay na sa'yo? Po. I-ready mo na yung 15,000, darating na si ma'am, okay? Tapos na yung problema. Maganda, ipadala ko na lang sa True. Huwag ipadala, darating kami dyan. Wala po ako sa Pasay ngayon. Kung kailan ka nandyan, darating kami. Siyempre, alam man pupunta kami dyan nang wala ka, edi walang pera dito si ma'am. Ito lang po, sir. Tawagan ko muna yung in-charge doon sa Pasay. Abunuhan niya na lang doon. Tapos bigyan ko na siya doon. Okay, Ako na very mahala good. doon. Very good. Salamat, sir, ha? Magandang tanghali, sir. Bibigyan nila ng 15,000. Plus, meron pa ako ibibigay na tulong personal para sa'yo. Passport, sasagutin ko. Pati yung renewal fee. Yes po. Sagot ko na. Okay po. Alright. Not that. So, 15 plus 5 sa akin. Kunin sa office. Okay, ma'am? Thank you For po. the meantime, pakainin mo natin si ma'am. Sige, ito. Bigyan ko ng 1,000. Pakainin mo sila. Sir, thank you po.